Magsisimula na ngayon ang malaking pagpupulong ng paghamon ng mga espiritong alaga ng sektang Kinyon. Disipulo Linye, hinihiling kong tawagin ang aking espiritong alaga upang bantayan ang ating sekta at itaguyod ang aming dakilang daan. Sang-ayon. Isang henyo. Linye, iyan ang ipapatawag mo. Isang langgam na parang gumagapang lang sa tabi ng daan. Talagang ikinahihiya mo ang mga pangunahing disipulo namin. Tama. Mas mababa pa kaysa pinakapayak na insekto. Paano pa magiging karapat-dapat sa isang pangunahing henyo? Impossible. Hindi siya ordinaryong langgam. Ang ipatawag ay isang inutil na espiritong alaga. Nasisira sa pagpupulong at dungisan ang dangal ng sekta. Mula ngayon, alisin si Linye sa katayuan ng pangunahing disipulo at gawing ordinaryong disipulo sa labas. Bawiin ang lahat ng mga mapagkukunan sa paglinang at itaboy sa pangunahing bahagi ng sekta. Kagalang-galang na elder. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Talagang iba siya. Walang kwenta. Lumayas ka sa pangunahing bahagi ng sekta. Ang walang kwenta ay dapat sa silid panlinis mapunta. Hindi man lang bagay hawakan ang manual ng paglinang. Mula ngayon, mabuhay ka na lang bilang ordinaryong disipulo sa labas. Ngayong araw na ito, ang kahihiyan. Ako si Linye ay tiyak na magbabayad ng daan-daang ulit. Nang kapalit. Sukinyaw, maghintay ka sa akin. Hindi ba ito iyong dating? Sikat at hindi matatawarang henyo na si Linye. Bakit ka nagmukhang ganito kalala? Halika rito at gawin mo na kaming mga disipulong ito. Kuya, hindi ba't siya ang tinawag na pinakamahusay na langgam na ipinagbibili? Pwede ba siyang pumunta rito at magtrabaho? Ibig sabihin yan ay binibigyan tayo ng mukha. Tama. Narinig ko na noon pati mga disipulo sa labas. Ay hindi ka pinapansin. Hindi ka ba tulad lang din namin? Ang walang kwenta ay dapat magmukhang walang kwenta. At may gana ka pang magdala ng manual ng paglinang. Mula ngayon, sa silid ng mga alila na ito, kung ano ang ipagawa ko, iyon ang gagawin mo. Ni isang salitang hindi ka pwedeng umangal. Babasagin ko ang mga paa mo. Kayang inis na lang na langgam. Kaya pa nitong kagatin ako. Tingnan natin kung hindi kita paghahampasin hanggang mamatay. Ayos. At pinabayaan mo pang kagatin ako ng langgam mo. Simula bukas, ang lahat ng pinakamadumi at pinakamakapagod na gawain. Paglilinis ng tira-tirang halamang espiritu. Pagwawalis ng silid panlinis. Pagbitbit ng tubig at pagputol ng kahoy. Iyo lahat. Bawal kang magpatamad. Gagawin kitang walang makakain at walang matinad. Linyan. Hindi ko inakalang kaya mong yumuko at magpakumbaba. At gumawa ng ganitong maruming trabaho. Parang tagaputol ng damo na nakayuko. Mas mabuti pa yon kaysa dati. Nang isa ka pang kinikilalang henyo. Mukhang bagay ang langgam at ang inutil. Talagang bagay na bagay sa isa't isa. Linxiu, ano ang ginagawa ko? Wala akong pakialam sa'yo. Linxiu, huwag kang sobra. Sobra. Noong una, ikaw ang itinuturing na natatanging henyo. Ngayon, kahit isang espiritong maya, hindi mo mapabagsak. Ano ngayon? Masakit ba? Ito ang kapalit ng pagkalaban mo sa akin. Mula ngayon, sa paningin ko, mas mababa ka pa sa isang langgam. Isang hamak na langgam. Naglakas loob ka pang magmayabang. Linisin mo ng maigi. Patayin mo siya para sa akin. Linyan. Sa ngayon, palalagpasin muna kita. Pagkatapos nito, dahan-dahan kitang dudurugin. Xiao He, hindi ako langgam. Ikaw rin ay hindi. Magsama tayong magsikap. Umangat ang oras ng pagsasanay. Sa ganitong lagay, wala tayong paraan para mapataas ang lakas. Paano tayo magiging mas malakas ng mabilis? Linyan. Hindi ko inakalang ikaw na palang walang kabuluhang iyon. Gabi na, palihim ka pang nagsasanay. Sa ganyang walang silbing langgam mo, kahit magsanay ka pa ng 100 taon, hindi ka pa rin aabot sa isang daliri ko. Sayang lang ang lakas mo. Sukinyaw, huwag kang sobra.
Ibinalik na akong tagapaglinis. Ayaw mo pa ba akong palampasin? Palampasin ka. Ang walang kabuluhan ay dapat lang apihin. Iyan ang nararapat sa iyo. Bakit? Hindi ka kontento. Kung may tapang ka, tumayo ka at labanan mo ako. Sinasabi ko sa iyo, bilang isang tagapaglinis, kung gusto kong apihin ka, aapihin kita. Sukinyaw. Bakit ganoon kasakit? Baka may lason. Ate, ayos ka lang ba? Gusto mo bang magpatingin sa manggagamot? Ikaw, 这是 Zutibu. Ang mga kalat na pinaalis ko kahapon. Bakit hindi pa tapos? Mukhang sinasadya mo ang katamaran. Sinasabi ko sa'yo, bago lumubog ang araw ngayon, kailangang ang lahat ng mga kalat na ito ay malinis ng lubusan. Kung hindi, ngayong gabi, huwag ka nang umasang makakain. Kuya Hugh, sa tingin ko ang walang kabuluhang ito ay talagang walang alam sa lugar niya. Yung lasinggong maputik kahapon, hindi pa sapat ang kagat niya. Ngayon lang natin siya turuang leksyon. Hindi ako nagkunwaring tamad. Napakarami lang talagang kalat. Ginagawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Nagtatago ka pa. Nagtatago ka pa. Mukhang buhay ka pa rin at matigas ang ulo. Kasumpa-sumpang langgam. Bakit napakalakas ng puwersa? Apakan mo siya hanggang mamatay. Itim na buhok. Nakasuot ng maikling figura na matipunong lalaki. Huwag kang sobra. Ginagawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Kung dadaanin mo pa sa bunganga, huwag kang magmatigas, hindi ako kuripot. Xiao He, mas lalo kang lumakas. Dito. Kumain ka pa. Lingy, ang galing ng Xiao Hei mo. Kaya pala nitong tulungan kang magmina. Talagang malaki ang naitulong nito sa inyo. Kung hindi dahil sa pag-akay mo sa daan. Ako at si Xiao Hei ay hindi makakapasok sa minahan na ito. Ikaw nga si Lin Xiao. Ang tinutukoy niya na si Linye. Hindi ko inakalang maglalakas loob ka pang pumunta sa minahan. Dahil pala sa pagkatalo mo kay Lin Xiao. Kaya kaganyan. Dahil lang sa langgam na ito. Napabagsak nito ang espiritual na ibong pangputing damit ni Lin Xiao. Mukhang hindi rin naman ganoon kakilala si Lin Xiao. Pero dahil nakaasa na rin naman ako sa iba. Ngayon, ipapalamon ko sa aking bulag na lobo. Ang siya. Bulag na lobo, ano ang ginagawa mo? Lamunin mo siya ng buong lakas. Ano? Gumagamit ka na ng buong lakas. Naghihinala na ako sa inyo. Ikaw na ulupong, nilamon mo si Linye. Paano naman ako tatawag? Ikaw na ulupong. Ulol. Ikaw na ulol. Lingy, ano ang balak mo? Sabihin mo kay Lin Xiao. Sa susunod, siya na mismo ang dumating. Bakit ang bilis mong umakto? Lin Xiaowan, ano ang ginagawa mo rito? Noong huli sa minahan, ang ipinakita ng Xiao Hei mo ay talagang kahanga-hanga. Binaliktad ko talaga ang mga tala ko. At nakakita ako ng halamang espiritu na ito. Banayad ang espiritual na enerhiya nito. Dapat makatulong ito sa kanya. Kaya ibibigay ko na lang ito sa kanya bilang kabutihan. Hindi ko pwedeng tanggapin ng libre ang ibinibigay mo. Ano ang ibig mong sabihing libre? Hindi ba magkaibigan tayo? Kapag magkaibigan, may pamaliit na regalo lang. Hindi na kailangang bilangin pa. Tingnan mo, pumayag na rin si Xiao Hei. Sige na nga. Kung ganoon, salamat sa'yo. Lin Xiaowan, Paano mo nakuhang isama ang basurang ito? na nagpapatawag lang ng langgam. Ang walang kwentang ito.
Ang hamak na ito. Bawal ninyong sabihin iyan tungkol sa kanya. Napakalakas niya at ng kanyang espiritu. Mas matindi pa sa inyo. At pinoprotektahan pa niya siya. Mukhang, nalagyan ka nitong bulok na ito, ng pampamanhid ng isip. Huwag kang lalapit sa kanya. Ano, pati basura pakikialaman ang mga gawain ko. Bawasan mo ang pagpalo. Sa langgam na ito. Kuya, nagkamali ako. Hindi na ako maglalakas loob. Huwag kang magpadalos-dalos. Ang pagpatay ay paglabag sa mga alituntunin ng sekta. Lumayas ka. Wala naman akong nasabing mali, hindi ba? Ang tindi talaga ng Xiao Hei mo. Maaari na bang makuha ang halamang espiritu na ito? Salamat. Kung gayon, mauna na ako. Babalik ako para bisitahin kayo sa ibang araw. May isa na naman akong kaibigan. Sagana ang espiritong prutas at espiritong enerhiya rito. Pinakaangkop ito para sa inyo ni Xiao Hei. Madalas akong pumupunta rito. Susunod, ako ang magdadala sa inyo. Salamat sa inyo. Panginoon ng espiritong maliit na opisyal. Sabi ko na ngang magkaibigan tayo. Ano pa ang kailangan pang maging formal? Espiritong mata. Ikaw na walang kwentang basurang palamunin. Pati babae ay nagagawa mo pang akitin. Mukhang ang may kaunti kang kakayahan. Ngayon, paiyakin namin kayo ng iyong langgam. At pati ang babae mo. Ay babayaran niyo ng magkasama. Ikaw nga ang espiritong mata. May nagpapalunok sa akin sa iyo ng isang sapak. Lupang daga. Salakay. Ano bang ikinatatakot mo? Salakay. Bantayan mo ang sarili mo. Ako na ang bahala sa kanila. Mag-ingat ka. Xiao He. Ang aking lupang daga. Gusto mong tumakas? Xiao He. Sulong. Kuya. Mga tuntunin at alituntunin na intindihan ko. Ito ay kabayaran. Lumayas ka. Sa susunod na manggulo ka ulit. Hindi lang ilang batong espiritu ang makakaya nito. 小黑，你真棒！ Hindi ba siya yung basurang nagpasunod ng langgam? Pati ba naman dito ay naglakas loob pang magpagaling sa lugar ng pagsasanay? Talagang dinumihan niya ang espiritong enerhiya rito. Nang-aapi ka pa. Kuya, turuan mo siya ng leksyon. Bigyan mo siya ng kulay. Zupeng, wala akong sama ng loob sa iyo at wala ka ring sama ng loob sa akin. Bakit mo ako ginugulo? Wala akong sama ng loob at wala ka ring sama ng loob. Dahil hindi ko matanggap ang basurang tulad mo. At hindi ko rin matanggap ang abang langgam na ito. Ngayon, hihiyain kita ng husto. Kuya, pahigupin mo hanggang mamatay ang langgam na yan. Kuya, gamitin ang kaloob ng emperador. Xiao He, patayin mo ang oso na ito. Xiao He, patayin mo ang oso na ito. Hindi. Huwag. Maaari akong magbayad ng danyos.
Ito. Hindi pwede ito. Paano umangat ang iyong langgam? At nagawa pang talunin ang aking kuya. Lin yan. Hindi. Kuya Lin. Ito na ang lahat ng aking batong espiritu. Pakiusap, palampasin mo na ang aking espiritong halimaw. Sa susunod, hindi na ito magiging ganito kadali. Lin yan. Ang pagtalo mo kay Zupeng ngayong araw. Kumalat na sa labas ng tarangkahan. Iyan ang ambag ni Xiao Hei. Nakatayo lang ako sa gilid at nanonood. Lenny, hindi ko inakalang ikaw na basurang ito at ang langgam mo ay makakaya pang lumakas. Ngunit isa ka lamang tagasilbi. Bakit hindi ka nalang dapa at tumahimik? Talagang lakas ng loob mo. Ngayon, ako ang magtuturo sa inyo ng maayos. Para malaman inyo ang langit ay mataas at ang lupa ay makapal. Tama ang sinabi ng nakatatandang kapatid na mag-aaral. Ang isang basurang tagasilbi ay naglalakas loob pang maingay. Espiritong Soro. Sugod. Xiao Hei, mag-ingat. Huwag mong sukatin ang iyong lakas. Heto na. Sabay na tayong sumugod. Paano mangyayari yon? Paanong ang langgam na ito ay biglang naging napakalakas? Hindi natin kalaban ang espiritong hayop na yon. Sumpain. Isang langgam lang, gusto pa yatang baligtarin ang langit. Ling Xiao. Bilang punong mag-aral, nagpasimuno ka pa ng mga kapwa mong mag-aaral para kubkubin ang mga disipulo ng sekta. May hiya ka pa ba sa mga alituntunin ng sekta? Hindi po. Parusa sa iyo na magnilay sa pader ng 3 araw. At kaltas ang 1 buwang gantimpala ng sekta. Kapag umulit ka pa, palalayasin kayo sa pangunahing bilog. Kayong dalawa, sundin niyo ang utos. Magnilay sa pader ng 1 araw. At kaltas ang kalahating buwang gantimpala. Umalis na kayo. Opo, nakatatanda. Lenny, talagang hindi pangkaraniwan ang espiritong hayop mo. Ang espiritong hayop na ito ay sagana sa espiritu. Napakabihira ng kakayahang lumamon at sumipsip. Kung maayos itong mapapalaki, tiyak na malaking pakinabang ito balang araw. Si Mo ay pinabayaan ang pag-aaral ng paglilinang. Dahil nadamay siya sa paghatak ng paa. Disipulo, tandaan mo ang turo ng nakatatanda. Sabi nga ni Elderly, hindi ka talaga pangkaraniwan. Hindi ko na lang palalagpasin ito ng ganito. Sisiguraduhin kong pagbabayarin ko kayo ng masakit na kapalit. Talagang mataas ang tingin ni Elderly sa iyo. Pati si Ling Xiao ay naparusahan niya. Ngunit hindi basta nagpapalampas si Ling Xiao. Kaya mas mag-ingat ka sa susunod. Kuya Lin, ipinadala ni Elderly sa akin ang mga kagamitang ito. Sabi ng nakatatanda, ito raw ay pamumuhunan para sa iyo. Makakatulong ang mga eliksir sa iyong pagangat ng antas. Ang mga pira-pirasong espiritong bato ay mas dalisay ang espiritong enerhiya.
At baka mapalakas pa nito ang iyong espiritong hayop ng isang hakbang. Sabi pa ng nakatatanda. Sana raw ay hindi mo siya mabigo. Pakiabot na lang ang pasasalamat ko kay Elderly. Sisikapin ko pong magsanay ng mabuti. Hindi ko po bibigin ang mataas na pag-asa ng nakatatanda. Mukhang gustong-gusto talaga ni Xiao Hei ang mga pira-pirasong iyon. Xiaowan, sa panahong ito, salamat talaga sa iyo. Kung wala ang tulong mo, hindi kami ni Xiao Hei makakapasok sa kulob ng espiritu. Iyan ay masyadong mahalaga. Hindi ko pwedeng tanggapin. Dalhin mo na. Magkaibigan tayo. 不是吗？ Hindi ba? Umalis na tayo. 林大哥，明天见。 Nahuli si Lin Xiaowan ni Ling Xiao. Sinabi niyang dalhin mo ang iyong espiritong hayop at pumunta sa abandonadong hanay sa likuran. 什么？ Kakagaling lang niya kanina. Lin Xiao. Xiao He. Umalis na tayo. Lin Xiao. Nasaan na si Lin Xiaowan? Ano ang ginawa mo sa kanya? Kung gusto mong malaman, walang balita. Lin Yi. Sasabi ko sa inyo ng tapat. Ngayon, paisahin ko kayo ng langgam mo. Habang buhay na mananatili rito, kumilos kayo. Impossible ito. 这不可能！ Ang langgam mo ay nakaabot na sa antas ng pagtitipon ng lakas. Lin Xiao, nilinlang mo ako. Malaki na ang utang ko sa regalong ibinigay ni Elderly. Xiao He, hulihin mo sila. 站！ Tatanungin ko ulit, saan ba talaga si Lin Xiaowan? Muntik na. Ako ang hahawak dito. Ikaw na ang tumulong sa pagliligtas ng mga tao. CJ. Ang token na yon. Lin Xiao yan. Lin Xiao yan. 林小燕， Lin Yi, mula ngayon, 天起 isa ka ng pangunahing alagad. 死了， Magpursigi kang magsanay. Huwag mong sayangin ang aking pag-asa. Tandaan mong mabuti ang turo ng matanda. Ang basurang itinapon sa panlabas na pinto ay nakabalik pa rin. Narinig ko, umasa lang siya sa langgam na yon para magpasikat sa panlabas na pinto. Pati manok, pwede bang magpanggap na phoenix? Hindi ba iyan ang basurang tagasilbi? Ay nakabalik pa sa pangunahing lugar. Narinig ko, umasa ka raw sa langgam na nasa gilid ng daan para magpasikat sa panlabas na pinto. Sa tingin ko, ganyan lang iyon. Chen Xuan, bastos ka. Ngayon si Linye ay isa ng kapwa-alagad sa pangunahing lugar. Paano mo nagagawang magsalita ng walang pakundangan? Tandaan mo, Elder, Hindi ako kumbinsido. Manalo. sa pangunahing lugar ang lakas ang batayan ng salita. Ang basurang alagad. Ano ang kwalifikasyon mo para makipagsanay sa amin? Ngayon, ipapagamit ko sa aking espiritong tagak ang pagtikim sa kanya. Kung hindi niya masalo kahit isang atake, bumalik ka na lang ng maaga sa panlabas na pinto at magwalis.
Aking espiritong taga. Isang atake. Paano iyan magiging posible? Chen Xuan, ang lakas ang tunay na batas. Noong una, natatapakan pa kita. Ngayon, kaya ko pa ring tapakan ang tingin ko sa'yo. Ngayong naging pangunahing alagad na si Linye. Sino pa ang may tutol? Linye, ang basurang galing sa panlabas na pinto, ay pwede pang magsanay ng espiritong kamao sa pangunahing lugar. Umalis ka na agad. Ang espiritong kamao ay pampublikong yaman ng sekta. Bakit hindi ko pwedeng gamitin? Huwag kang sobra. Sobra. Sa pangunahing lugar, ang lakas ang pamantayan. Kung hindi ka interesado, hayaan mong turuan ka ng mabuti ng aking espiritong pagong. Iyan lang ba ang kaya mo? Espiritong pagong. Gamitin ang espiritual na lakas para protektahan ang grupo. Kuyugin mo siya. Xiao He. Sipsipin ang lakas ng espiritual na kamao. Ito. Hindi maaari ito. Ang panangga ng espiritong pagong. Hindi pa kailanman nabasag ng isang espiritong hayop na kapantay nito. Umalis ka. Ikaw mula ngayon. Kung babawi ka pa sa mga yaman ko sa pagsasanay, huwag mo akong sisihin kung hindi ako magiging magalang. Linyi, ito ang biniling kapalit ko para sa iyo, ang piltalisman. Huwag mong tanggihan. Salamat sa iyo, Xiaowan. Linyi, hindi ko inakalang sa gitnang distrito ka pa, ay makakagulo ka ng ganito. Ngayon, kapatid na alagad Liu, ituturo kita ng maayos, para lubusan mong makita ang sarili mong pwesto. Kuya, ang langgam lang na ito, ang tumalo kay Linye na sinalo ni Chen Xuan. Sa tingin ko, hindi rin naman ganoon kalaki. Bagyong punitin ang hangin. Nilamon niya ito sa isang kagat. Xiao He, Mag-ingat. sa ganitong kapirasong kakayahan, bagyong punitin ang hangin. Gamitin ang buong lakas para durugin ito. Hindi maaari ito. Ang langgam mo, paano siya nakalusot? Sa gitnang yugto ng pagtitipon ng espiritu. At natalo pa ang bagyong punitin ang hangin ko. Dapat mamatay. Ang langgam na ito, paano ito nakalusot ng ganoon kabilis? Xiao He, subukin mo siya. Lin Xiao, kung gusto mo pa ring manggulo, lumapit ka ulit sa akin. Linyi, sa wakas, nagsimula na ang maliit na laban ng sekta. Hanggat makapasok ka sa ilang nangungunang pwesto, makakakuha ka ng saganang mga yaman sa pagsasanay. At makakakuha ka rin ng mga pokus na pagsasanay ng mga nakatatanda. Mahalaga. Alam ko, sa mga araw na yon sa panlabas na sekta, naranasan ko ang napakaraming hirap, pinagtawanan ng mga tao, at inalipusta. Mas malinaw pa kaysa kanino man sa akin, ang halaga ng lakas. Sa pagkakataong ito sa maliit na laban, kailangan kong patunayan ang sarili ko. Alam ko na ganyan ang sasabihin mo. Naniniwala ako sa iyo. At naniniwala rin ako kay Xiao He. Kaya ninyong dalawa iyon, tiyak. Xiao He, handa na ba kayo? Hindi ba siya yung itinapon sa basurang panlabas na sekta na si Linye? Nagkalakas loob pa siyang sumali sa maliit na laban. Nakakatawa talaga. Hindi mo ba alam, ang basura na sinasabi mo, ay nakatalo na ng maraming tao. Kasama na roon maging ang ating kuya Lin Xiao. Lin Xiao, iyon lang ang makakapagpaliwanag kung bakit mas basura pa siya. Sobra na ang mga taong ito. Kitang-kita naman kung gaano ka nagsikap.
Bakit nila sinasabi iyon tungkol sa iyo? Ayos lang. Nakahimlay lang ang dila nila. Wala na akong magagawa roon. Pero kaya kong kontrolin ang sarili ko. Kapag ako ang nanalo sa arena, natural na tatahimik sila. Ikaw nga iyong. Si Linya na gumapang pabalik mula sa labas na tarangkahan. Nakapagsuot ka pa ng damit ng pangunahing disipulo. Mukha kang may kaunting dangal. Tapos ka na ba magsalita? Kung tapos ka na, magsimula na tayo. Ang dila mo ay matigas. Hintayin mo at darating ang langgam mo. Kapag malapit ka ng mamatay, tingnan ko lang kung makakapagtatag ka pa rin ng ganyan. Kalma ng ganyan kalamig. Kidlat na kuneho, atake. Napakabilis. Ang espiritong kuneho ni Zhang Hao, sa unang yugto ng pagsasaipon ng enerhiya, ay maituturing ng pinakamaganda sa mga pinakamahusay. Ang basurang iyon ay mukhang, isang galaw man lang ay di makasalo. Espiritong kuneho, itapon mo siya. Bilisan mo at itapon siya. Kung talo ka, talo ka. Kapag kulang ang galing, huwag humanap ng palusot. Ikaw, Nawala ang kakayahang lumaban ng espiritong kuneho. nanalo si Linye. Ang langgam na yon. Talagang ang nasa yugto ng pagsasaipon ng enerhiya. Isang tama lang at napatumba na ang espiritong kuneho. Mukhang minamaliit natin siya. Ito pa lang ay unang laban lang. May mas mahihigpit pang kalaban sa likod. Hindi pwedeng magpakampante. Sa susunod na laban, Ako ang mananalo ng mas maganda. Linye, 我会赢得更漂亮。 hanggang dito na lang ang lakas ng iyong mga mata. Bubog na ang pagnanasang pumiga at pumaligid. Ikaw ay pwede nang tumigil sa paglakad. Huwag ka nang masyadong mayabang. Pag natalo mo lang, malalaman mo. Ang dila mo ay matigas na naman. Kapag naharap mo ang pagsubok, alam mo ba kung saan galing ang aking lasong ahas? Ano ang pinagmulan nito? Ang lasong taglay nito sa loob ng katawan. Kahit ang espiritong hayop sa huling yugto ng pagsasaipon ng enerhiya, ay hindi makakatiis. Kapag nakagat lang nito ang isa sa iyong buto, agad itong mamamatay. Kung alam mo ang iyong lugar, ngayon pa lang ay bumawi ka na. Para hindi ka pa mamatay ng husto dahil sa iyong langgam. Sa patimpalak sa arena, bawal ang ganitong asal. Naglalakas loob kang lumabag sa tuntunin. Kung gayon, tingnan natin kung maglalakas loob ako o hindi. lasong ahas. Sumugod ka. Paano na naman nakaiwas ang langgam na ito? Ang hatol ay malinaw sa'yo. Ang pagbubuga ng laso ng ahas ay likas na kakayahan. Hindi ko yon sinadya. Xiao He, ayos ka lang ba? 怎么回事？ Bakit hindi pa siya namamatay? Hindi maaari. Sinipsip niya ang lason. Hindi maaari. Iyon ay laso ng lasong ahas.
Nawala ang kakayahang lumaban ng lasong ahas. Nanalo si Lin Yan. Ang hatol. Pinatay niya ang aking laso na espiritong ahas. Hindi mo ba nakita? Espiritong hayop mo iyon. Bantay hanggang sa huling hininga. Kaya palang sipsipin ng langgam na ito pati lason. Hindi pwede. Sa finals, hindi sila pwedeng manalo. Gagamitin ko ang mata ng espiritu. Espiritong espada ng finals. Sa oras na yon, ipapakita ko sa'yo. Sino ang tunay na henyo? Mata ng espiritu. Talagang nakarating ka sa finals. Pero mabuti na rin. Ngayon, sa harap ng lahat, lalampaso ko kayo ng alaga mong kabayo. Lalampasuhin ko sa putikan. Para malaman ng lahat na isa ka lang basura. Ang magaan na ibong iyon ng nakatatandang kapatid na espiritong salamangkero ay nag-evolve na. Mukhang papasok na talaga ang mata ng espiritu. Ang isang galing sa labas na nakabawi pa, ay nakapasok sa finals na, himala na yan. Tama na ang walang kwentang salita. Sugod. Ngayon, ipapamukha ko sa'yo. Sino talaga ang basura? Finals. Magsimula na. Magaan na ibon. Lusob. Duguin mo siya. Magaan na ibon. Gamitin ang buong lakas. Walang bawian. Sa isang ataking ito, tignan natin kung paano ka iiwas. Impossible. Ikaw. Itago mo ang kanyang kulungan ng hayop. Mata ng espiritu. Mula ngayon, ikaw na ang basurang iyan. Nawala ang kakayahang lumaban ng magaan na ibon. Panalo ang mata ng espiritu. Ang kampiyon sa panloob na laban ng sekta ngayong taon. Mata ng espiritu. Ang galing mo. Hindi mo ako binigo. Mata ng espiritu. Maganda ang ipinakita mo sa labanan ng sekta ngayong taon. Nakuha mo ang kampyonato. Ito ang gantimpala mo. Pilak na eliksir ng manok, mga piraso ng espiritong ugat, at isang lihim na aklat ng espiritong pagsasanay. Sana ay magsanay kang mabuti, at maging ningning ng sekta sa lalong madaling panahon. Maraming salamat po, elderly. Maraming salamat po sa inyong lahat ng mga matatanda. Gagawin po ng alagad ang buong makakaya sa pagsasanay. Hindi ko bibigin ang inyong pag-asa. May naglagay ng pulbos na nagpapawala ng espiritu sa katawan ng mata ng espiritu. Sino ang gumawa nito? Ikaw. Huwag kang lalapit. Hindi ako. Hindi ako ang gumawa niyan. Pulbos na nagpapawala ng espiritu. Ito ay pulbos na nagpapawala ng espiritu. Reyna, Ikaw pa lang ang nagtatangkang pumatay ng kapwa alagad. Reyna, nagkalakas loob kang saktan ang kapwa alagad. Mga tauhan, ihagis niyo siya sa lupain ng 10,000 ahas.
Kung mabuhay pa siya pagkalipas ng 10 taon, saka pa lamang matatapos ang parusa. Mata ng espiritu, mag-ingat ka pa sa pagsasanay mula ngayon. Tandaan mong mabuti ang mga turo ng kagalang-galang na elder. Mata ng espiritu. Ayos ka lang naman pala. Lixiao. Bilang nakababatang kapatid ni Senior Brother Xin, paulit-ulit na pang-aapi sa kapwa-disipulo, mga alituntunin ng sekta, sa laban din ng maliit na paligsahan, paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng labag sa patakaran, hindi mapapatawad ang iyong sala. Mula ngayon, aalisin ko ang iyong pagkakakilanlan bilang disipulo ni Xin, at palalayasin ka sa sektang Kinyon. Lihim na lupain ng sekta. Bukas na ang lihim na lupain. 3 araw lang ang itatagal. Mag-ingat kayong lahat. Pasukin na ninyo. Tahimik naman dito. Tiyak na teritoryo ito ng isang halimaw. Mata ng espiritu. Dahil ikaw ang nanguna sa maliliit na paligsahan, dapat mo kaming protektahan. Ikaw ang dapat magbantay sa unahan. Kapag may nakasalubong na halimaw, ikaw ang mauna. CJ, Pagod din ang taong may kakayahan. Mga walang silbing hambog. si King Wen lang iyon, nasa huling yugto ng sandatahan. Takbo. Xiao He. Sugod. Huwag ninyong isipin na kayo lang ang pwedeng magprotekta sa amin. Tama. Makakapunta pa rin kami para hanapin si Senior Brothers Hao. Dito kita papanawan ng hininga. Mata ng espiritu. Hindi ko inakalang darating din ang araw mo. Ang lasong ito ang ikinalat ko sa punong espiritong iyon. Walang gamot na makapagpapawi nito. Pinalayas ako sa sekta. Biyaya ko pa ang lahat ng ito sayo. Ngayon, ipapahamak ko kayo ng iyong dragon na alaga. At mamamatay kayo rito sa lihim na lupain. Magmakaawa ka na lang para sa buhay mo. Walang silbi. Malaking pera ang ginastos ko sa itim na palengke para bilhin ang kasuotang panangga. Sa munting langgam na ito lang, hindi ito mababasag. Lason na bunga yon. Kapag kinain mo, lalong lalason ang lason sa katawan mo. Mas bibilis ang kamatayan mo. Mata ng espiritu. Mas hangal pa sa iyo ang langgam mo. Lumayas. Dahil gusto mo talagang mamatay. Kung gayon, asistin kita.
Impossible yon. Ito ang mataas na antas na tala ng panangga ko. Hindi. Magmakaawa ka na lang para sa buhay mo. Magmakaawa ka na lang para sa buhay mo. Lumayas. Ang mabuti at masama ay may kabayaran sa huli. Ikaw ang naghanap niyan. Tara na, Xiao Hei. Xiao Hei, mag-ingat ka. Kahit mga uod at sisiw lang, nangangahas pang magdala ng palakol sa pintuan. Xiao Hei, marunong ka na palang magsalita. Pagkalampas lang natin kanina, may kaunting naramdaman na ako. Panginoon, bilisan mo at hulihin siya. Pakiramdam ko may itinatago ang lalaking ito. Kailangan ko itong tingnan. Ibinigay ng Panginoon. Salamat sa iyo, Xiao Hei. Ito ang sabi ni Elderly. Ang susi para makapasok sa puso ng lupain. Sa puso ng lupain. Sa unang marinig mo pa lang, alam mong may magandang pakinabang. Panginoon, umalis na tayo agad. Bilis naman. Bakit ka pa nakatayo riyan? Napakabanayad ng espiritong enerhiya. Tiyak na may mabuting bagay sa loob. Mananalakay. Maliit na langgam. Ginagalit mo ako. Mga kasama, ganito lang. Iyan lang ang lakas mo. Mukhang hindi ka na kaya. Mga kasama, Xiao Hei, tama na ang laro. Tapusin mo agad siya. Panginoon, ituloy natin ang paghahanap ng kayamanan. Ito ang puso ng lihim na lugar. Panginoon, napakabango ng mga bungang ito. Mas mabango pa kaysa sa mga nainom nating espiritong gamot noon. Kapag pinagsama, lalo pang bumabango. Pakiramdam ko kapag kinain ko ito. Makaka-breakthrough ako. Mag-ingat ka. Maaaring may mga bantay pa rito. Lenny, may bahagi itong bungang ito para sa tagahanap. Dapat hatiin din natin ang ating mapapala. Kung hindi paglabas natin, isusumbong kita. At sasabihin kong nagkunwaring walang kaalam-alam para angkinin ang kayamanan ng lihim na lugar. Huwag mong isipin na maliit ka lang ay pwede ka nang lumamon ng mag-isa. Na angkinin lahat para sa sarili. Kapag nagsanib tayo tatlo, bago pa maubos ang espiritong lakas mo, hindi mo kami mapapatay lahat. Kayong mga duwag, noong nakaharap kayo sa mga halimaw, wala kayong naitulong. Ngayon, pag may nakita kayong kayamanan, gusto nyo agad agawin. May mukha pa ba kayo? Pweh, Langgam ka lang, ano bang alam mo? kami ang panangga. Sa paglusob ng ibang mga halimaw,
Mga kapatid, sabay-sabay. Agawin ang mga bungang iyon. Gusto mo pang umagaw ng gamit. Sakto. Hayaang malasahan nyo ang bago kong galaw. Linyi, naglalakas loob kang kalabanin kami. Isusumbong kita sa bulwagan ng pagpapatupad ng kautusan. Sa lakas mo lang na iyan ay gusto mo pang mangagaw. Panginoon, itapon na ba natin sila palabas? Sa akin ang mga bungang iyon. Kayong mga langgam, lahat kayo mamamatay. Panginoon, mahirap pakitunguhan ang taong ito. Umalis ka ng malayo. Mag-inat ka. Malaking od. Akala mo ba magtatago ka na lang ng magtatago? Lumabas ka at lumaban ng harapan. Parang pagong na nakaurong ang ulo. Ahas ka o hindi? Akala mo ba tanga ako? Kapag kinain ko na ang mga espiritong bungang ito, babalikan kita. Hamak na uri ng ahas. Sa akin ang lahat ng espiritong bunga. Hindi ko kakainin. Napakasarap ng bungang ito. Mas matamis pa kaysa sa bukal. Panginoon, gusto mo bang sumubok din? Langgam. Papatayin kita. Panginoon, pakiramdam ko na puno na ng lakas ang buo kong katawan. Kaya kong mapabagsak ang isang baka sa isang suntok. Hindi ka pa rin susuko. Tikman mo rin ang lakas ng paglamon ko. Hindi na naman nagtipid sa kain. Panginoon, kailangan ko na bang magpapayat? Panginoon, gusto mo bang lamunin na rin sila? Linyi, nagkamali kami. Hindi na kami mangangahas pa. Pakawalan mo na kami. Lumayas kayo sa lihim na lupain. Huwag na huwag nyo akong ipakita pa. Na magsalita ng kung ano-ano. Alam nyo ang magiging kapalit niyan. Tumakas na kayo. Ayokong malibing dito. Na maging bato. Sinaunang langgam na lumalamon ng langit. Sa wakas ay nagising na. Sino ka ba talaga? Kilala mo ba ang tatak na ito? Ako si Muchen. Mula sa lahi ng sinaunang langgam na lumalamon ng langit. Ang tagapagbantay ng tradisyon. Ang langgam na nasa balikat mo ay hindi karaniwang espiritong hayop. Isa itong sinaunang banal na hayop. Ang supling ng sinaunang langgam na lumalamon ng langit. May kakayahang lumamon ng lahat ng bagay. At lumakas ng walang hanggan. Matanda. Totoo ba ang lahat ng sinabi mo? Kung gayon, kaya ko ba siyang lampasan? Pero malayo pa yon. Maging ang ikasampung bahagi ng sarili mong lakas ay hindi mo pa nailalabas. Kung ganoon, lubos na akong nagising. Hindi ba ibig sabihin yan ay wala nang makakatalo sa akin sa mundo? Panginoon, may isa na namang pangkat ng mga delivery. Anong araw ba ngayon? May buffet ba? Unahin natin itong mga sagabal. Saka ko sasabihin sa inyo ang iba. Hayaan mong tikman ng inyong sinaunang langgam na lumalamon ng langit. Ang bago nitong lakas. Xiaohi, tapusin mo sila. Panginoon, tingnan mo ako. Ipakikita ko sa inyo kung ano ang tunay na paglamon. Isa, dalawa, tatlo. Huwag kayong tumakbo. Halika rito, halika rito. Libre ko kayong pakakainin. Medyo busog na ako. Sobra bang nakain ang Panginoon? Baka sumakit ang tiyan niya. Parang hindi na siya makalabas sa pagkain. Mabuti. Mas malakas ang lakas mo kaysa sa inaakala ko. Mas malakas pa. Sa ganitong bilis, hindi na magtatagal. Ay matatapos na ang unang ganap na paggising. Malapit nang magsara ang lihim na lupain. Linye, tandaan mo, ang lakas ng paglamon ng langit ay magdudulot ng inggit sa lahat ng panig. Judas, Sino siya? Hindi ko pa masabi sa iyo ngayon. Dumating na ang tamang pagkakataon. Malalaman mo rin sa huli. Ang masasabi ko lang, mataas ang katayuan at mabigat ang kapangyarihan ng taong iyon. Ikaw at siya, dapat mag-ingat ka. Malapit nang magsara ang lihim na lugar. Lahat ng mga disipulo, mabilis na lumikas. Huwag magpatumpik-tumpik. Maraming salamat sa payo ng mga nauna. Magkakaroon pa tayo ng pagkakataon sa hinaharap. matandang gaw. Hanggang sa susunod na pagkikita. Pakisabi naman, masarap ba akong kainin? Hindi kami nakikinig ng libre sa kwento mo. Bantayan mong mabuti ang sinaunang langgam na lumalamon ng langit. Malapit nang magbago ng husto ang langit at lupa. Kayo na ang huling pag-asa. Tapos na. Sa loob ng 3 araw na ito sa lihim na lugar,
Paulit-ulit ang mga kakaibang pagyanig. Baka patayin ka pa niyan sa takot ko. Wala akong problema. Si Xiao He ay nasa lihim na lugar. Nakakuha ng malaking pagkakataon. Bata, astig. Hindi na ako sasali. Lahat ay lumabas ng buo at ligtas. Kahit ang hininga ay napakabigat. Mukhang lugar ito ng mana. Malaki ang napala ninyo. 有那股日人作呕的恶魔臭味，而且就在我们身边。 Matalas ang mga hayop. Sayang, huli na ang lahat. Bumangon ka, formasyon ng salamangka ng libong demonyo. Umakyat. Elder Zhao, nababaliw ka na ba? Nagkaisa ka pang magtaksil sa lahi ng tao. At pag-aralan ang ganitong kasamaan at demonyong kasanayan. Pagtataksil. Kayo na mga hangal na nakapiit sa sariling mundo. Ano ang alam ninyo? Iyan ay ipinagkaloob ng mga Diyos. Walang kapantay na pag-angat. Ang lakas ng sinaunang langgam na lumalamon ng langit. Tanging nasa aking kamay. Saka lang ito lubos na maipapamalas. Ngayon ko lang naunawaan. Ikaw pala ang taksil na mataas ang katayuan. Ang lihim na pakana sa loob ng lihim na lugar. At ang lason na yon, kayo ang may gawa. Tama. Balak ko sanang hayaan ang palaboy na si Lin Xiao. Nalusutan ka sa lihim na lugar. Hindi ko inasahang napakaliit ng naging abot niya. Ngayon, ako mismo ang kukuha ng dugo mo. At bubunutin ko ang pinagmula ng langgam na ito. Mamatay ka. Xiao He, ipakita mo sa kanya ang tunay na paglulon. At ang mga has umagaw ng pag-aari ng iba. Ako ang unang kakain sa iyo. Tinatawag na depensa. Kanyo ng paglunok. Sunod-sunod na putok. Ang napakabangis na kapangyarihan ng paglulon. Pero masyadong mababa ang antas mo. Mauubos at mamamatay ka rin sa akin. Demonyong dugo ang kamay. Formasyon ng espadang king yun. Protektahan ang bakas. Hindi. Impossible ito. Ang aking kapangyarihan. Espiritu ng hangin. Ipinagkadena ang kaluluwa. Tagsibol. Ginamit ni Elder Zhao ang sarili niyang pamatay at ang pormasyon para ialay ang mga koordinada sa mga halimaw mula sa labas ng hangganan. Sampung libong taon na ang nakalipas. Ang lupang ito, sa wakas ay muling babalik. Kulang sa matuwid na pamamahala. Ang hininga ng pag-asa ng tagsibol. Ang dating alikabok na bagay na yon, talagang nag-iwan ng likod na banta. Pero, sakto lang bilang. Una kong susi sa muling pagsilang. Unang handaan. Mga alagad ng sektang Kinyon, makinig sa utos. Lumaban hanggang kamatayan at huwag umurong. Ipagtanggol ang ating sekta. Kuya yun. Lumaban hanggang kamatayan at huwag umurong. Walang saysay na pagpupumilit. Ang aming sektang Kinyon, ngayon ay lilipulin na ba kayo?
主人，这家伙太硬了，我吃不下。 Tapos na. Mga supling ng banal na hayop, dadalhin ko ang kawalan ng pag-asa nyo. Gawing alabok at dagat ng abo. Linyan. Ang pamana ng pag-asa ng tagsibol. Hindi lang basta pagbibigay ng lakas, Sa mga nauna, kundi pagsasanib ng mga kaluluwa. Hinarap ninyo ang kahihiyan ng magkakasama, at nilakad ang buhay at kamatayan. Matagal nang tumibok ng sabay ang mga puso ninyo. Ang kapalaran nyo, matagal nang nakatali. Ngayon, iwaksi ang lahat ng kalituhan. Ibigay mo ang iyong buhay, ang iyong kaluluwa, nang walang ititirang kahit ano sa kanya. Sinaunang lihim na sining, pagsasanib ng espiritong hayop. Ang anyong espiritu ay sumasanib sa langit at lupa. buksan. Xiao He, ang buhay ko, ang lakas ko, lahat ng akin ay ibinibigay ko sa iyo. Tayong dalawa, Panginoon, sama tayo. ayon sa iyong nais. Sinaunang lihim na sining, pagsasanib ng espiritong hayop. Ang anyong espiritu ay sumasanib sa langit at lupa. Buksan. Xiao He, ang buhay ko, ang lakas ko, lahat ng akin ay ibinibigay ko sa iyo. Tayong dalawa, Panginoon, sama tayo. ayon sa iyong nais. Gumugulo ang liwanag at anino sa mga multo. Patayin niyo ako. Guzi, Halimaw. ito lang ang anyong espiritu na taglay ng angkan ng mga Diyos. Dumating na. Huwag na kayong umalis. Upang supilin, lubusang lamunin. 绝对吞噬。 Hindi. Ang dakilang lahi ng mga Diyos. Hindi palalampasin ang inyo. Lamunin. Nagwagi si kuya yun.